Nang ang mga estudyante ng isang prestihisyosong Swiss high school ay sama-samang natulala sa isang expressway stopover sa Pilipinas. Bumaba pa lang ng bus ang mga estudyante mula sa isang prestihiyosong high school sa Switzerland sa isang expressway stopover sa Pilipinas. Agad silang nakaranas ng matinding culture shock. Ang simpleng plano nilang magbanyo lang ay tuluyang nawasak. Ano kaya ang dahilan? Para sa kanila, na ipinagmamalaki ang pinakamataas na antas ng infrastruktura sa Europa, ang kanilang nasaksihan sa Pilipinas ay higit pa sa kanilang inaasahan. May department store sa isang stopover, may 150 na pagpipilian sa menu ng pagkain, at lalo pang nakakagulat ang sumunod. Nang gabing iyon, sa isang wellness spa, mula sa anak ng Swiss na milyonaryo hanggang sa student council president, lahat sila ay nakasuot ng tuwalyang hugis tupa sa ulo, kumakain ng itlog, at sumisigaw. Walang ganito sa Switzerland! Sa sandaling gumuho ang pananaw ng mga perfectionist na estudyanteng ito, ano kaya ang tunay na mukha ng Pilipinas na kanilang natuklasan? Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong sa paggawa ng mga video. Simula ngayon, ilalabas na namin ang talaan ng nakakagulat na 48 oras na iyon. Kamusta? Ako si Sofia Miller, isang grade 12 student sa Zurich International School sa Switzerland. At ako rin ang student council president. Ang aking ama ay isang miyembro ng Swiss Federal Assembly at ang aking ina naman ay isang international law attorney. Mula pagkabata, lumaki ako sa isang kapaligiran kung saan pinapahalagahan ang perpektong pagpaplano at pamamahala ng oras. Palagi akong nasa top 5% ng klase at dahil nanalo ako ng Excellence Award sa isang European Student Exchange Program, nabigyan ako ng pagkakataong sumama sa educational trip na ito sa Pilipinas. Habang naninirahan sa Switzerland, buo ang paniniwala ko na ang aming bansa ang may pinakamahusay na infrastruktura sa buong mundo, malilinis na kalsada, eksaktong oras ng tren, at mahusay na mga pampublikong pasilidad. Ang Switzerland ay isang lugar kung saan lahat ay gumagana ng may perpektong tiempo tulad ng isang orasan. Sa loob ng aking bag, mayroon akong itineraryo ng aming biyahe sa Pilipinas na nakaplano hanggang sa bawat minuto. 8:30 a.m. Pag-alis sa hotel. 9 a.m. Pagdating sa Clark International Airport. 12 p.m. Pagsakay sa eroplano, papuntang Palawan. Lahat ay perpektong nakaplano. Ngunit pagdating ko pa lang sa Pilipinas, may kakaiba na akong naramdaman. Ang Clark Airport mismo ay parang isang maliit na lungsod. May mga shopping mall, museo, at kahit mga cultural performance hall, hindi ito maikukumpara sa Zurich Airport sa laki. Naisip ko sa sarili ko, hindi ba't ang airport ay lugar lang para sumakay at bumaba ng eroplano? Bakit kailangan gawing ganito kakomplikado? Ganoon din ang reaksyon ng mga kasama kong kaibigan. Ang aming klase, na binubuo ng 20 estudyante, ay pawang mga piling mag-aaral mula sa iba't ibang bansa sa Europa. Si Hans, mula sa Germany, ay anak ng isang logistics expert at si Marie, mula sa France, ay anak naman ng isang diplomat. Lahat kami ay mga elite na estudyante na kumakatawan sa aming mga bansa. Pumunta kami rito upang matuto tungkol sa Pilipinas. Pero sa totoo lang, may kaunti kaming pakiramdam ng pagiging superior. Dahil para sa amin, ang Europa ang pinakamaunlad na kontinente sa mundo. Nang umalis ang bus sa airport at pumasok sa expressway, inilabas ko ang aking laptop para muling suriin ang schedule. Papunta kami sa Palawan, kaya dapat eroplano ang sasakyan namin. Bakit kami nakasakay sa bus at bumibiyahe ng matagal? Ipinaliwanag ng aming tour guide. Bago raw kami pumunta sa Palawan, mararanasan muna namin ang kulturang Pilipino. Kasama raw sa plano ang pagbisita sa isang expressway stopover at isang wellness spa. Stopover. Naalala ko ang mga expressway stopover sa Switzerland. Isang maliit na gusali, 2,
o 3 vending machine at isang maliit na tindahan na nagbebenta ng sandwich. Iyon lang. Karaniwan, 10 minuto lang ay sapat na para magbanyo, kumuha ng kape, at umalis. Mayroon din namang mga hotel sauna sa Switzerland. Habang tumatakbo ang bus sa North Luzon Expressway, NLEX, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga expressway sa Pilipinas ay mas maayos kaysa sa inaasahan ko. Malinis ang kalsada at malinaw ang mga linya. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Sa mga electronic billboard, ipinapakita ang real-time na sitwasyon ng trapiko, ang distansya papunta sa mga stopover. At kahit ang mga sikat na pagkain doon, isang sistema na hindi ko pa nakikita sa Switzerland. Mga 30 minuto na kaming bumibiyahe nang kunin ng tour guide ang mikropono. Malapit na raw kami sa isang malaking stopover. Bibigyan daw kami ng 30 minutong free time. 30 minuto? Napangiti ako sa isip ko. Ano naman ang gagawin namin sa isang stopover sa loob ng 30 minuto? 10 minuto ay sapat na, pabulong kong sinabi sa mga kaibigan ko. Magkita-kita tayo ulit sa loob ng 15 minuto. Huwag tayong mag-aksaya ng oras. Hindi ko pa alam noon na ang perpekto kong plano ay malapit ng gumuho, na ang stopover sa Pilipinas ay isang mundong ganap na naiiba sa aking inaasahan. At ng gabing iyon, sa wellness spa, ang buong pananaw ko sa buhay ay magbabago. Nang pumasok ang bus sa parking lot ng stopover, napadilat ako ng malaki habang nakatingin sa labas. Ano to? Stopover ba to? Hindi ba't isa itong mall? Nang huminto ang bus, kinuha ko ang aking bag at tumayo. Ang plano ko ay magbanyo agad, bumili ng isang bote ng tubig, at bumalik sa bus. Ngunit pagbukas ng pinto ng bus at paglabas ko, natigilan ako. Sobrang laki ng gusali sa harap ko. Isang 3 palapag na gusali na kumikinang ang mga salamin, at ang entrance ay kasing lawak ng sa isang department store. Ito ba ang stopover? Bulong ni Hans, ang kaibigan kong German, sa tabi ko. Sofia, tingnan mo ang parking lot. Ilang sasakyan kaya ang nandyan? Tiningnan ko ang paligid. May mga 20 malalaking bus at hindi ko na mabilang ang dami ng mga kotse. Ang mga stopover sa Switzerland ay may parking space para sa mga 10 sasakyan lang. Pero dito, parang 10 beses pa ang dami. Lahat ba ng mga taong ito ay pumunta sa stopover? Habang naglalakad kami papunta sa entrance, nagsimula na akong kabahan. Malakas ang pakiramdam ko na may isang bagay na hindi naaayon sa aking inaasahan. Nang bumukas ang automatic door, dumampi sa mukha ko ang malamig na hangin mula sa aircon. At sa sandaling makita ko ang tanawin sa aking harapan, natigilan ako. Hindi ito stopover. Isa itong shopping mall. Sa kaliwa, may 3 convenience store na magkakatabi. 7-Eleven, Ministop, Alfamart. Magkakaiba lang ng brand, pero halos pareho ang laki. Sa kanan, may isang panaderya. At sa tabi nito ay mga coffee shop, Starbucks, The Coffee Bean, Bose Coffee. Lahat ng ito ay nasa loob ng isang stopover. Nagsimula ng magulo ang isip ko. Habang naglalakad ako papalapit, nagsimula ang tunay na pagkabigla. Dumating kami sa food court area. At sumuko na akong bilangin ang mga nasa menu: sinigang, adobo, lechon kawali, sisig, lapas batchoy, pansit, halo-halo, taho, bibingka, puto bumbong, Jollibee, Chowking, Mang Inasal. Nang subukan kong bilangin, umabot ito sa mahigit 150. Sa mga stopover sa Switzerland, 3 uri lang ng sandwich ang pagpipilian. Dito, baka 10 minuto ang kailanganin ko para lang basahin ang lahat ng nasa menu. Hinawakan ni Marie, ang kaibigan kong French, ang braso ko at sumigaw. Sofia, tingnan mo! May bote ka rin doon! Tumingin ako sa direksyong itinuro ni Marie. Totoo nga, may bote ka. Botika sa isang stopover? Bakit? Sino naman ang bibili ng gamot sa isang expressway stopover? Hindi ko maintindihan.
Sa tabi nito, mayroon ding optical shop at isang pasalubong center na nagbebenta ng mga lokal na produkto. Hindi ba ito isang maliit na bayan? Lumapit ako sa aming tour guide. Sir, sigurado po ba kayong stopover ito? Ngumiti siya at sumagot. Oo, Sofia. Ganito talaga ang mga expressway stopover dito sa Pilipinas. Mayroong mahigit 200 na ganito sa buong bansa. At karamihan ay ganito kalaki. Napanganga ako. 200 sa buong bansa? At lahat ganito kalaki? Ang mga kaibigan ko ay nagsimula nang maghiwa-hiwalay para magtingin-tingin. Si Hans ay nasa arcade. Namamangha sa isang UFO catcher machine habang si Marie naman ay nasa isang tindahan ng cosmetics. Tinitingnan ang mga face mask. Inilabas ko ang aking itinerary. Stopover. 10 minuto banyo. 5 minuto pagbili ng inumin. Wala nang silbi ang planong ito. Mukhang kulang pa kahit 30 minuto. Nagpasya akong magbanyo muna. Habang sinusundan ko ang karatula papuntang banyo, napansin kong malinis at maluwag ang pasilyo. Parang sa isang mall. Pagbukas ko ng pinto ng banyo, muli akong nagulat. Mayroong halos 20 cubicle at lahat ay malinis. May bidet at sapat na tissue. Sa lababo, may hand dryer at paper towels. Mas maganda pa ito kaysa sa mga banyo sa expressway sa Switzerland. Paglabas ko ng banyo at habang naguhugas ng kamay, isang Pilipinang ale ang kumausap sa akin. Susubukan ko sanang sumagot sa Ingles, pero naalala kong nag-aral ako ng kaunting Filipino. Sa Switzerland po, ngumiti ang ale na may halong pagtataka. Aba, ang galing mong magtagalog. Galing ka pala sa Switzerland. Subukan mong bumili ng ensaymada dito. Masarap yan. Ensaymada? Tumango ako at bumalik sa food court. Nakita ko ang mga kaibigan ko na kumakain na ng sisig. Kinawayan ako ni Marie. Sofia, tikman mo to. Sobrang sarap. Tiningnan ko ang mainit at mantikang sisig at medyo nag-alangan ako. Hindi kaya maanghang? Pero sa itsura ng mga kaibigan ko, mukhang masarap talaga. Umorder din ako ng isang plato. 150 pesos. Nakatumbas ng mga 2-5 euros. Sa Switzerland, ang isang tasa ng kape ay 5 euros, pero dito, isang buong meal na ang 2-5 euros. Kumuha ako ng tinidor at maingat na isinubo ang sisig. Sa sandaling iyon, parang may sumabog sa bibig ko. Ang alat at asim na may kaunting anghang, ang malutong na tekstura, at ang malinamnam na lasa. Masarap ito. Sobrang sarap. Nakalimutan ko na ang plano kong umalis sa stopover sa loob ng 30 minuto. May 150 na pagpipilian sa menu. Pwede na akong tumira dito ng isang araw. Kahit busog na ako matapos kainin ng sisig, gusto ko pa rin kumain. Pagtingin ko sa paligid, ganoon din ang nararamdaman ng mga kaibigan ko. Si Hans ay kumakain ng lechon kawali, habang si Marie naman ay may hawak na isang box ng piyaya. Si Julia, mula sa Germany, ay bumili ng 3 barbecue. Bumalik ako sa harap ng menu. Ano pa kaya ang kakainin ko? Sa tapat ng tindahan ng ensaymada, mahaba ang pila. Pumila rin ako. Ang lola sa harap ko ay umorder ng 10 kahon. 10 kahon? Ano naman ang gagawin niya sa ganoong karami? Nang ako na ang aan, bumili ako ng 2 kahon. Isang kahon ay may 6 na piraso at nagkakahalaga ng P205. Nang tikman ko, malutong sa labas at malambot sa loob. May keso at matamis na lasa na kumalat sa aking bibig. Sa katabing tindahan, nagbebenta sila ng fishball. Nakatusok sa stick at nakababad sa mainit na sarsa. 10 piso bawat isa. Isang bagay na hindi mo maiisip sa Switzerland. Bumili ako ng 2 stick. Nang humigop ako ng sarsa, naramdaman ko ang mainit at manamis-namis na alat na dumaloy sa lalamunan ko. Nang kagatin ko, naramdaman ko ang kenyosong tekstura at lasa ng isda. Masarap din ito. Nagsimula na akong ma-excite. Gaano karaming pagkain ang mayroon sa stopover na ito?
Tinawag ko ang mga kaibigan ko. Libutin natin ang buong lugar para makita kung ano pa ang meron. Sumang-ayon sila, halatang masaya rin. Sinimulan naming tuklasin ang stopover. Nagsimula kami sa kaliwang bahagi ng unang palapag. 3 convenience store, 2 panaderya, 4 na coffee shop, 1 ice cream parlor, 1 donut shop, 1 tindahan ng siopaw, 1 karinderya, 1 Filipino restaurant, 1 Chinese restaurant, 1 Japanese restaurant, at 1 Western restaurant. Wow! Lahat ba ito ay pwedeng kainin? At hindi lang pagkain ang meron. Mayroon ding charging station para sa cellphone, massage chairs, 1 palaruan para sa mga bata, at kahit 1 breastfeeding room. Breastfeeding room sa 1 stopover, umakyat kami sa 2 palapag. Habang paakyat kami sa hagdanan, may mga poster sa pader tungkol sa mga tourist spots sa rehiyon. Impormasyon tungkol sa mga sikat na pasyalan, masasarap na kainan, at mga pista sa Pampanga. Sa 2 palapag, may mga mas sosyal na restaurant, 1 steakhouse, 1 samgyupsal place, 1 ramen house, mula sa mga upuan sa tabi ng bintana, tanaw ang 1 magandang hardin. May hardin sa 1 stopover? Sumigaw si Marie. Sofia, tingnan mo! May souvenir shop din. Sumunod ako kay Marie. Totoo nga, may souvenir shop. Mga tradisyonal na manikang Pilipino, postcard, keychains, at kahit 1 photo booth na may mga barong at Filipiniana, parang tourist spot na ito. Bumili ako ng 3 keychain, 1 para sa akin, at ang 2 ay para sa mga magulang ko sa Switzerland. Bumalik kami sa unang palapag at pumasok sa 1 convenience store. Kasing laki ito ng 1 maliit na supermarket sa Switzerland. Ang seksyon ng mga inumin pa lang ay may mahigit 100 na klase. Kinuha ko ang 1 bote ng C2. Sabi ng mga kaibigan kong Pilipino, kailangan ko raw itong subukan. Fertenta lang. Nang buksan ko at inumin, 1 matamis at refreshing na green tea flavor ang pumuno sa aking bibig. Masarap din ito. Sa counter, kinausap ako ng cashier sa Ingles. Are you a tourist? Tumango ako. Ngumiti ang cashier at sinabi, Enjoy your trip in the Philippines. Nagpasalamat ako at lumabas, ang babait ng mga staff. Paglabas namin, may outdoor area, may palaruan para sa mga bata, 1 pet-friendly zone, at 1 hiwalay na smoking area. Sa palaruan, masayang nagtatakbuhan ang mga bata, habang ang kanilang mga magulang ay nakaupo sa mga bench at nagpapahinga. Lahat ng ito ay pasilidad ng 1 stopover. Tiningnan ko ang aking relo. 25 minuto na ang nakalipas. 2 minuto na lang. Pero napakarami pa naming hindi nakikita. Hindi pa kami nakakapunta sa pasalubong center at sa botika. Hindi pa rin namin nalibot ng maayos ang mga restaurant sa 2 palapag. Kulang ang 30 minuto. Tinanong ko ang mga kaibigan ko. Nakita niyo na ba lahat? Umiling sila. Sinabi ni Hans, Sofia, kahit 1 araw pa tayo dito, hindi natin malilibot lahat. May arcade, massage chairs, at kahit coin-operated karaoke. Karaoke sa 1 stopover. Muli akong nagulat. Sumenyas na ang tour guide. Oras na para bumalik sa bus. Malungkot kong kinuha ang aking mga gamit. Hawak ko ang 2 kahon ng ensaymada, 5 pakete ng dried mangoes, 3 bote ng C2, at 3 keychain. Ang dami kong nabili sa loob lang ng 30 minuto. Sa mga stopover sa Switzerland, 1 tasa lang ng kape ang nabibili ko. Habang pabalik sa bus, lumingon ako. Ang gusali ng stopover ay kumikinang sa sikat ng araw. Ang mga tao ay patuloy na pumapasok at lumalabas. Naisip ko, ang mga Pilipino pala ay hindi itinuturing ang stopover bilang 1 pahingahan lang, para itong 1 maliit na lungsod. Ngunit may isa pang pasabog na anunsyo ang aming tour guide. Mga bata, mamayang gabi, pupunta tayo sa 1 mas kakaibang lugar. Narinig niyo na ba ang wellness spa? Wellness spa? Ano yon?
Sa loob ng bus, kinuha ko ang cellphone ko at binuksan ang Google Translate. Hinanap ko ang wellness spa. Lumabas ang mga salitang Korean spa o Jjimjilbang. Sa mga larawan, nakita ko ang mga taong nakasuot ng pare-parehong damit at nagpapahinga sa isang malaking silid. Ano to? Sauna ba to? Nag-research pa ako. Nakalagay na ang paliguan, sauna, tulugan, at kainan ay nasa iisang gusali. Lahat ng ito sa iisang gusali? Tanong ni Marie sa tabi ko. Ano yang wellness spa? Ipinakita ko sa kanya ang screen ng phone ko. Nagtaka rin siya. Public bath? Sabay-sabay maliligo ang mga tao? Hindi ko rin maintindihan. Sa Switzerland, ang pagligo ay isang ganap na pribadong gawain. Ginagawa ito ng mag-isa sa banyo sa bahay. Kinuha ng aming tour guide ang mikropono at nagsimulang magpaliwanag. Ang wellness spa na pupuntahan natin ay isang kakaibang kultura dito. Ito ay isang lugar kung saan pinagsama ang paliguan at sauna. Pwedeng pumunta dito ang pamilya o magkakaibigan para mag-relax buong araw. Bukas ito 24 oras. At pwede ring matulog doon. Nanlaki ang mga mata ko. 24 oras? At pwedeng matulog doon? Nagpatuloy ang guide? Ang pupuntahan natin ay isang sikat na Korean-style spa sa Maynila. Pagbayad ng entrance fee, bibigyan kayo ng damit at tuwalya. Sa loob, may iba't ibang themed saunas tulad ng charcoal kiln, salt grotto, at ice room. Mayroon ding restaurant, PC bang, at karaoke. Lalo akong nalito. Sa una ba ito? Hotel? O isang amusement park? Nagtaas ng kamay si Hans at nagtanong, Sir, magkasama po ba ang mga lalaki at babae? Ngumiti ang guide at sumagot. Ang paliguan ay hiwalay para sa mga lalaki at babae. Pero sa common area ng spa, nakasuot ng spa uniform, pwedeng magsama ang mga lalaki at babae dahil karaniwan, pamilya ang pumupunta dito. Ah, ganoon pala. Medyo naintindihan ko na. Pumasok na ang bus sa Maynila, matataas at siksikan ng mga gusali. Kumikinang ang mga neon sign at mabilis na naglalakad ang mga tao sa kalye. Ang laki pala talaga ng Maynila. Mas masigla ito kaysa sa Zurich. Mga 30 minuto pa, huminto ang bus sa harap ng isang malaking gusali. Nakasulat sa labas ang Manila Wellness Spa. Bumaba ako ng bus at tiningnan ang gusali. Isang 7 palapag na gusali. Lahat ba ito ay spa? Pagpasok namin sa entrance, ang lobby ay maluwag at malinis. Parang hotel. Nagbayad kami ng entrance fee sa counter. P600 bawat isa. Katumbas ng mga 10 euros. Sa Switzerland, ang hotel sauna ay nagkakahalaga ng 30 euros. Bakit napakamura dito? Binigyan kami ng staff ng spa uniform, tuwalya, at isang wristband. May maliit na susi ang wristband. Ipinaliwanag ng aming guide. Gamit ang wristband na ito, bubuksan nyo ang inyong locker at kapag bibili kayo ng pagkain o gamit sa loob, ito rin ang gagamitin nyong pambayad. Bago kayo umalis, doon nyo babayaran lahat. Wow! Ang galing! Hindi kailangan ng card o cash. Isang wristband lang para sa lahat. Pumasok ako sa locker room ng mga babae. May daan-daang locker doon. Hinanap ko ang numero ko, binuksan ang locker, at inilagay ang aking bag. Kinuha ko ang spa uniform, isang kulay abo na t-shirt at shorts, malambot at magaan ang tela. Habang nagbibihis ako, sa tabi ko ay may mga Pilipinang ale na masayang nag-uusap. Isang napaka-relax na atmosphere. Pagkatapos kong magbihis, tumingin ako sa salamin. Lahat kami ay pare-pareho ng suot. Nakakatuwa. Hindi mo malalaman kung sino ang mayaman at kung sino ang estudyante. Sinabi ni Marie sa tabi ko. Sofia! Magkakamukha na tayong lahat! Ang saya nito. Ngumiti ako. Oo nga. Lumabas kami sa common area. Sa isang malawak na hall, may mga taong nakaupo sa sahig at nagpapahinga. May ilang telebisyon at may mga silid na mukhang tulugan. Tiningnan ko ang directory. First floor,
lobby, second floor, restaurant, third floor, charcoal kiln, fourth floor, salt grotto, fifth floor, ice room, sixth floor, sleeping area, seventh floor, roof deck garden. Lahat ba ito ay pasilidad? Tinipon kami ng aming guide. Okay, mga bata, mayroon kayong 3 oras na free time. Una, maglinis muna kayo sa wet area sa baba, tapos subukan nyo ang iba't ibang sauna. Sa restaurant, huwag niyong kalimutang tikman ang sagot gulaman at ang baked eggs. Magkita-kita tayo ulit dito sa lobby ng 9 p.m. 3 oras? Tiningnan ko ang relo ko. 6 p.m. na ngayon, kaya hanggang 9 p.m. Nagsimula ng maghiwa-hiwalay ang mga kaibigan ko. Nagpasya akong sundin ang sinabi ng guide at pumunta muna sa paliguan. Sa entrance ng paliguan, may mga lalagyan ng sapatos. Hinubad ko ang aking tsinelas at pumasok. At sa tanawin sa aking harapan, muli akong nagulat. Ano to? 5 hot tub? Para itong isang hot spring resort. Pagbukas ko ng pinto ng paliguan, bumalot sa akin ang mainit na singaw. Medyo malabo ang paningin ko dahil sa kapal ng singaw. Kinusot ko ang aking mata at tumingin sa paligid. Wow! Ito ba ang paliguan? Mas malaki pa ito sa inaasahan ko. Kasing laki ng isang swimming pool. Sa kaliwa, may mga 50 shower stalls. Bawat isa ay may shampoo, conditioner, at body wash. Sa kanan, may ilang malalaking hot tub. May mga taong nakaupo sa loob ng tubig at nag-uusap. Dahan-dahan akong lumapit. Bawat tub ay may iba't ibang temperatura. Sa unang tub, may nakasulat na hot pool, 42 degrees Celsius. 42 degrees? Hindi ba't sobrang init niyan? Ang pangalawang tub ay 39 degrees Cs at ang pangatlo ay 36 degrees Cs. At nang makita ko ang ika-4 na tub, nagulat ako. Cold plunge, 89 Drusensi. Malamig na tubig? Bakit naman sila papasok sa malamig na tubig? Si Marie ay nasa loob na ng 39 Celsius na tub. Sofia! Halika! Ang sarap ng tubig. Nag-aalangan akong umupo sa gilid ng 39 Celsius na tub. Inilubog ko ang aking paa. Ang init! Dahan-dahan kong inilubog ang aking katawan. Nang umabot na ang tubig sa aking balikat, naramdaman ko ang init sa buong katawan ko. Ah, ang sarap pala nito. Habang nakaupo sa tubig, parang lumuwag ang aking mga kalamnan. Ang pananakit ng aking balikat, dahil sa mahabang biyahe, ay nawala. Ipinikit ko ang aking mga mata at dinama ang init ng tubig. Kaya pala gustong-gusto ng mga tao ang ganitong lugar. Naintindihan ko na. Mga 5 minuto na siguro ako doon nang kausapin ako ng isang ale sa tabi ko. Ineng, dayuhan ka? Bago ka lang dito, no? Tumango ako. Ngumiti ang ale at sinabi, subukan mo rin. Yung malamig na pool. Kapag salitan kang lumubog sa mainit at malamig, gaganda ang sirkulasyon ng dugo mo. Magiging malusog ka. Malamig na pool? Tiningnan ko ang 80 ng grouse na cold plunge. Papasok ako sa malamig na tubig? Pabulong na sinabi ni Marie. Sofia, susubukan ko yung cold plunge. Sama ka. Umiling ako. Mauna ka na. Dito muna ako. Umahon si Marie mula sa mainit na tub at pumunta sa cold plunge. Inilubog niya ang kanyang paa at sumigaw. Ah, ang lamig! At buong tapang siyang lumubog. Wala pang 10 segundo, umahon na siya. Sobrang lamig. Pero mukha siyang masaya. Sofia, sobrang refreshing. Subukan mo. Naging curious ako. Ganoon ba kasarap? Sige, susubukan ko. Umahon ako mula sa mainit na tub at lumapit sa cold plunge. Mukha talagang malamig ang tubig. Dahan-dahan kong inilubog ang dulo ng aking daliri. Ay, ang lamig nga. Hinawakan ko ang tubig. Parang yelo. Dito ako papasok? Isang Pilipinong teenager sa tabi ko ang ngumiti at nagsabi. Kailangan, isang bagsakan lang po. Kapag nag-alinlangan kayo, hindi nyo magagawa.
Huminga ako ng malalim. 1, 2, 3. Ipinikit ko ang aking mga mata at lumundag sa cold plunge. Sa sandaling iyon, parang nagyelo ang buong katawan ko. Kusang lumabas ang sigaw sa bibig ko. Kumabog ang dibdib ko at nanindig ang aking mga balahibo. Sobrang lamig. Mga 5 segundo lang, umahon na ako. Nanginginig ang buong katawan ko. Pero may isang kakaibang bagay. Malamig ang katawan ko, pero sa loob, parang ang init. Naramdaman ko ang mabilis na pagdaloy ng aking dugo. Ito pala ang blood circulation. Ito pala ang sinasabi ng Ale kanina. Pumalakpak si Marie. Sofia, nagawa mo. Kumusta? Ngumiti ako at sumagot. Nakakagulat. Pero ang sarap sa pakiramdam. Gusto kong bumalik sa mainit na tub. Tumango rin si Marie. Ako rin. Bumalik kami sa 39 degrees Celsius na tub. Paglubog namin, parang mas mainit ang tubig kaysa kanina. Dahil sa pagpunta sa cold plunge, mas ramdam ko na ang pagkakaiba ng temperatura. Ito pala ang sikreto ng hot and cold plunge. Inunat ko ang aking mga braso sa loob ng tubig. Gumaan ang pakiramdam ko. May mga college students sa tabi namin na nag-uusap. Grabe! Finals week na. Sobrang stress. Kaya ako nag-spa para makapag-relax. Oo nga, paggaling dito, ang gaan ng pakiramdam. Nakinig ako sa usapan nila at tumango. Sang-ayon ako. Sobrang gaan din ang pakiramdam ko ngayon. Mga 20 minuto kaming nagpalipat-lipat sa mainit at malamig na tub. Sa huli, sinubukan ko rin ang 42 degrees Celsius na tub. Noong una, akala ko hindi ko kakayanin sa sobrang init, pero nang dahan-dahan akong pumasok, okay naman pala. Pinagpawisan ako ng husto. Tumutulo ang pawis sa aking mukha. Matagal na akong hindi pinagpawisan. Nang ganito, pagkatapos maligo, isinuot ko ulit ang spa uniform. Habang pinapatuyo ko ang aking buhok, nakita ko ang isang Ale sa tabi ko na ginagawang hugis tupa ang kanyang tuwalya. Ang galing. Gusto ko ring subukan. Lumapit ako sa Ale at nagtanong, Ate, paano po yan ginagawa? Ngumiti siya at ipinakita sa akin. Ilagay mo lang yung tuwalya sa ulo mo, tapos i-roll mo yung magkabilang dulo. Madali lang. Sinubukan kong gawin. Ay, mas mahirap pala kaysa sa inaakala ko. Sa ikatlong subok ko, nagawa ko rin. Tumingin ako sa salamin. Mukhang ang tupa. Ang cute. Si Marie, sa tabi ko, ay gumagawa rin ng sheephead towel. Nagkatinginan kami at tumawa. Para na tayong tunay na mga Pilipino, oras na para subukan ng mga sauna. Charcoal kiln? OT do grass? Baka matunaw ako dito. Umakyat kami sa 3rd floor. Maraming pinto sa pasilyo. Bawat pinto ay may pangalan. Charcoal kiln, salt grotto, ice room, jade room, forest room, pyramid room. Ano to lahat? Tumayo ako sa harap ng unang pinto, ang charcoal kiln. May thermometer sa tabi ng pinto. OT degrees Celsius? OT degrees? Hindi ba delikado yan? Sinabi ni Marie sa likod ko. Sofia, pasukin natin. Mukha namang okay. Yung mga tao, binuksan ko ang pinto. Isang bugso ng mainit na hangin ang sumalubong sa akin. Wow! Ang init! Pagpasok ko, ang sahig at pader ay gawa sa uling. May mga taong nakahiga sa sahig. Ang iba ay nagbabasa ng libro. Ang iba naman ay nasa cellphone. Umupo ako sa sahig. Ang init. Humiga ako. Naramdaman ko ang init sa buong katawan ko. Nagsimula na akong pagpawisan. Sa noo, sa leeg, sa likod. Ang init talaga. Mga 3 minuto pa lang, parang talon na ang agos ng pawis ko. Kinausap ako ng Ale na nakahiga sa tabi ko. Bago ka lang? Mahirap kapag matagal. 10 minuto lang. Labas ka na. Tumango ako. Pero nakapagtataka. Mainit, pero hindi masama sa pakiramdam.
Parang lahat ng masasamang elemento sa katawan ko ay lumalabas. Parang ang stress ko ay sumasama sa pawis. Mga 8 minuto, lumabas ako. Ang lamig ng pasilyo, may water dispenser sa susi ko. Uminom ako ng isang basong tubig. Dumaloy ang malamig na tubig sa lalamunan ko. Buhay ulit ako. Si Marie sa tabi ko ay umiinom din ng walang tigil. Sunod, pumunta kami sa Salt Grotto. Pagbukas ng pinto, ang buong pader ay gawa sa puting asin. Kumikinang at ang ganda, ang temperatura ay 60 degrees Celsius. Mas mababa kaysa sa charcoal kiln. Pumasok ako at hinawakan ang pader. Naramdaman ko ang magaspang na kristal ng asin. Ang galing! Binasa ko ang description ng Salt Grotto. Ang mga mineral daw ng asin ay maganda para sa balat at sa respiratory system. Umupo ako at huminga ng malalim. Medyo maalat ang hangin. May lasang asin nga. Kakaiba, pero hindi masama. 10 minuto sa Salt Grotto, lumabas kami. Papunta na sana kami sa susunod na silid nang makita namin si Hans. Sofia, nasubukan niyo na ba yung ice room? Sobrang lamig. Ice room? Hindi pa. Hinila ako ni Hans papunta sa ice room. Pagbukas ng pinto, isang bugso ng malamig na hangin ang lumabas. Brr! Ang lamig. Tiningnan ko ang thermometer. Number degrees Celsius. -5 degrees? Baka mamatay kami sa lamig dito. Ngumiti si Hans. Okay lang yan. Pumasok na ako kanina. 1 minuto lang. Naglakas loob akong pumasok. Nanindig ang lahat ng balahibo ko. Ang lamig. May tunay na yelo sa pader. Hinawakan ko. Malamig at matigas. Paano nagkakaroon ng yelo sa loob ng isang gusali? Mga 30 segundo, nasanay na rin ako. Ang init ng katawan ko mula sa charcoal kiln ay unti-unting lumamig. Mga 1 minuto, lumabas na kami. Naging mainit na ulit ang pakiramdam sa pasilyo. Ang tindi ng pagkakaiba ng temperatura. Tumingin sa akin si Marie. Sofia, nasubukan na natin lahat, di ba? Charcoal kiln, Salt Grotto, ice room. Alin ang pinakagusto mo? Nag-isip ako. Lahat sila, bawat isa, ay may kakaibang pakiramdam. Ang saya, sumang-ayon si Marie. Oo nga, ganoon din ang naramdaman ko. Tiningnan namin ang iba pang mga silid. Ang Jade Room ay gawa sa berdeng jade. At ang Forest Room ay may mga itim na charcoal sa pader. Ang Pyramid Room naman ay hugis pyramid. Bawat silid ay may sariling katangian. Pagkatapos naming subukan ang lahat ng sauna, 1 oras at kalahati na ang nakalipas. Ang spa uniform ko ay basang-basa na sa pawis. Bumalik ako sa locker at nagpalit ng bagong uniform. Ang gaan sa pakiramdam. Tumingin ako sa salamin. Ang pula ng mukha ko. Lumabas ako sa susi ko. Sa malawak na hall, may mga taong nakahiga sa sahig at nagpapahinga. Sa telebisyon, isang Pilipinong teleserye ang palabas. May isang pamilya na sama-samang kumakain, isang mapayapang tanawin. Nahanap ako ng bakanteng pwesto at umupo sa sahig. May mga unan na gawa sa kahoy. Ginamit ko ito at humiga. Matigas. Pero okay lang dahil nasusuportahan ang leeg ko. Tumingin ako sa kisame. Ang ilaw ay malumanay. Humiga si Marie sa tabi ko. Sofia, pagod na ako. Pahinga muna tayo. Sumang-ayon ako. Ako rin, ipinikit namin ang aming mga mata. Narinig ko ang usapan ng mga tao, ang tunog mula sa telebisyon, at ang mga yabag ng mga naglalakad. Dapat maingay, pero kakaiba. Naging komportable ako. Mga 10 minuto na kaming nakahiga nang yugyugin kami ni Hans. Hoy, kain na tayo sa restaurant. Minulat ko ang aking mga mata. Oo nga. Gutom na ako. Kumain na ako sa stopover kanina, pero gutom na ulit ako. Siguro dahil sa dami ng pawis ko sa sauna. Papunta sa restaurant, nasalubong namin ang aming tour guide. Ngumiti siya. Mga bata, kamusta ang spa? Masaya ba?
Malakas akong sumagot. Opo, sir! Sobrang saya. Ngayon lang ako nakapunta sa ganitong lugar. Ngumiti ang guide. Punta kayo sa restaurant at tikman nyo ang sagot gulaman at baked eggs. Yan ang specialty dito, sagot gulaman. Baked eggs? May bago na naman. Ang tamis pala ng sagot gulaman? At bakit ang linamnam ng itlog na to? Umakyat kami sa second floor restaurant. Pagbukas ng pinto, isang masarap na amoy ang sumalubong sa amin. Amoy prito, amoy sabaw, iba't ibang amoy. Ang restaurant ay parang food court na may iba't ibang section. Filipino food, snacks, chicken, at drinks. Tiningnan ko ang menu. Mura ang mga presyo. Instant noodles, 180, siopaw, P60, sagot gulaman. Pumunta ako sa drink section para subukan ang sinabi ng guide. Sa counter, may larawan ng sagot gulaman. Isang brown na inumin na may yelo at maliliit na bilog sago. Sago sa inumin? Kakaiba. Ginamit ko ang aking wristband para magbayad at kumuha ng isang baso. Umupo ako sa mesa at binuksan. Matamis ang amoy. Uminom ako. Wow! Ang tamis. Pero hindi ito tamis ng asukal. Isang natural na tamis. Malamig at matamis. Nanguyain ko ang sago. May kinyosong tekstura ito. Masarap. Sinabi ni Marie sa tabi ko. Nakaka-addict to. Tuloy-tuloy kang iinom. Sumang-ayon ako. Oo nga. Hindi matapang, walang carbonation. Tamis at lamig lang. Healthy ang lasa. Inubos namin ang aming inumin. Tamang-tama. Para sa nauuhaw kong lalamunan. Sunod, pumunta kami sa egg station. Sa isang mainit na steamer, puno ng itlog. Mga brown na itlog, nagbayad ako gamit ang wristband at kumuha ng 2 itlog. P20 bawat isa. Bumalik ako sa mesa at nagsimulang balatan ng itlog. Mainit pa ito. Nang mabuksan ko, hinati ko ito. Ang yolk ay luto na luto at amoy malinamnam. Kinagatan ko. Malambot ang puti at malinamnam ang yolk. Bakit ganito kasarap ang isang simpleng itlog? Kahit walang asin. Masarap. Naubos ko agad ang 2 itlog. Tumango si Marie habang kumakain. Kakaiba to. Nilagang itlog lang, pero sobrang sarap. Lumapit si Hans sa aming mesa. May dala siyang instant noodles. Hoy, kumain din kayo ng noodles. Ang sarap ng noodles dito. Tiningnan ko ito. Maanghang na sabaw na may mga gulay. Mukhang maanghang. Kumain si Hans at sumigaw. Ah, maanghang pero masarap. Dahil gutom ako, umorder din ako. Habang naghihintay, niluluto ng staff ang noodles. Mga 3 minuto, lumabas na ang mainit na noodles. Dinala ko sa mesa at kumuha ng tinidor. Sinubo ko, maanghang. Pero masarap. Ang anghang ng sabaw ay nagbigay kiliti sa aking dila, pero kasabay nito ay malinamnam. Ang noodles ay kenyoso. Kumain ako habang hinihipan. Pinagpawisan ako habang kumakain. Maanghang, pero tuloy-tuloy ang kain ko. Inubos ko hanggang sa sabaw. Busog na ako. Uminom ako ng tubig at tumingin sa paligid. Sa restaurant ng spa, iba't ibang edad ng mga tao ang nandoon. May mga lolo at lola, mga mag-asawa, at maraming pamilya. Nagtatakbuhan ng mga bata habang komportableng nag-uusap ang mga matatanda. Habang pinagmamasdan ko ito, naisip ko, ang spa pala ay hindi lang isang sauna. Ito ay isang lugar kung saan nagtitipon ang mga tao para mag-spend ng oras, pamilya, magkakaibigan, o kahit mag-isa. Walang ganitong lugar sa Switzerland. Kami ay nag-spend ng oras sa aming mga bahay. Hindi komportable sa amin ang pag-share ng space sa ibang tao, pero dito sa spa, lahat ay komportableng nagpapahinga sa iisang lugar. Mula sa lola hanggang sa bata, mayaman o mahirap, lahat ay nakasuot ng parehong uniform at pantay-pantay na nag-spend ng oras. Dito sa spa, sa unang pagkakataon sa buhay ko, naging ako lang. Hindi student council president,
Hindi anak ng politiko, hindi top student. Isang 20 na taong gulang na babae na nakasuot ng spa uniform. Walang nakakakilala sa akin at walang pakialam. Parang nabasa ni Marie ang isip ko. Sofia, ang ganda ng atmosphere dito, no? Lahat ng tao ay mukhang komportable. Tumango ako. Oo, walang pakialamanan dito. Bawat isa ay may sariling ginagawa, pero hindi mo mararamdamang nag-iisa ka. Sinabi ni Hans. May mga sauna din sa Germany, pero hindi ganito kapamilyar ang atmosphere. Karaniwan, tahimik at seryoso. Dito, maingay pero masaya. Sumang-ayon kaming lahat. Oo, may kakaiba sa lugar na ito. Pagkatapos kumain, bumalik kami sa Syosikoi. Umakyat kami sa 6th floor sleeping area. Pagbukas ng pinto, madilim. May mga banig sa sahig at may mga taong natutulog. May narinig pa akong humihilik. Naghanap ako ng bakanting pwesto at humiga. Ginamit ko ang unan na gawa sa kahoy at ipinikit ang aking mga mata. Ang gaan ng buong katawan ko. Pagkatapos mag-sauna, mag-hot and cold plunge at kumain, parang ganap na akong nakapag-relax. Sa buong buhay ko, hindi ko pa naramdaman ang ganitong kapayapaan. Mga 5 minuto na akong nakahiga nang bumulong si Marie. Sofia, huwag kang matulog. 9 p.m. ang meeting. Minulat ko ang aking mga mata. Tiningnan ko ang relo. 8:30 p.m. na. 30 minuto na lang. Dahan-dahan kaming bumangon at bumaba sa first floor. Sa lobby, nakita namin ang aming tour guide at mga kaibigan. Lahat sila ay nakasuot ng sheephead towel. Nagkatinginan kami at tumawa. Para na kaming mga lokal. Tinanong ng guide. Mga bata, kamusta ang spa? Nag-enjoy ba kayo? Sumagot ako. Opo, sir! Sobrang nag-enjoy po kami. Ngayon lang kami nakakita ng ganitong lugar. Sumang-ayon ng iba pa. Sobrang kakaiba. Noong una, hindi namin maintindihan. Pero ngayon, alam na namin kung bakit gustong-gusto ng mga Pilipino sa ganitong lugar. Pumunta kami sa locker room at nagbihis. Nang hubarin ko ang spa uniform at isuot ang aking damit, kakaiba ang pakiramdam. Parang mas hindi komportable ang damit ko. Mas komportable ang spa uniform. Isinara ko ang locker at isinauli ang wristband. Nagbayad ako sa counter. Entrance fee, P600, sagot gulaman. P50, itlog 40, noodles P7. Total P770. Katumbas ng mga 13 euros. 3 oras na experience para sa 13 euros? Sobrang mura. Paglabas namin, malamig ang hangin. Gumaan ang katawan ko at payapa ang isip ko. Gumuho ang aking plano, pero nagbago ang buhay ko. Pagsakay ko sa bus, umupo ako sa tabi ng bintana. Ang mga kalsada ng Maynila ay kumikinang sa mga ilaw. Kinuha ko ang aking itinerary mula sa bag. Ang perpektong itineraryo na ginawa ko kaninang umaga. Binuklat ko ito. Stopover, 10 minuto. Spa, 1 oras. Ang totoo, 30 minuto kami sa stopover at 3 oras sa spa. Napangiti ako. Ang perpekto kong plano ay ganap na mali. Pero ang kakaiba, hindi ako galit. Masaya pa nga ako. Hindi man nasunod ang plano, mas maganda pa ang naging karanasan ko. Umupo si Marie sa tabi ko. Sofia, ano yan? Ipinakita ko ang itinerary. Ang plano ko kaninang umaga. Lahat mali. Ngumiti si Marie. Hindi ka galit. Ha? Dati. Kapag nasisira ang plano mo, na-stress ka. Umiling ako. Iba ngayon. Masaya ako na nasira ang plano. Habang pabalik kami sa hotel, inalala ko ang buong araw. Kaninang umaga, pag-alis ko sa Switzerland, ang akala ko ay pupunta ako sa Pilipinas para matuto. Bilang isang estudyante mula sa isang maunlad na bansa sa Europa, pupunta ako para obserbahan at pag-aralan ng Asya. Pero ang totoo, mas marami akong natutunan. Sa expressway stopover sa Pilipinas, natutunan ko ang tunay na kahulugan ng efficiency. Ang mga stopover sa Switzerland
ay may minimal na function. Banyo, vending machine, iyon lang. Akala ko, iyon ang efficient. Pero nang makita ko ang stopover sa Pilipinas, nalaman kong ang tunay na efficiency ay ang pagtugon sa iba't ibang pangangailangan ng mga tao sa iisang lugar, mga taong kailangan lang magbanyo, mga taong gustong kumain, mga taong gustong mag-shopping, mga taong gustong magpahinga. Lahat ng pangangailangan nila ay natutugunan sa iisang espasyo. Sa wellness pa, natutunan ko ang tungkol sa komunidad. Sa Switzerland, nabubuhay kami sa isang individualistic na kultura. Bawat isa ay nasa sariling bahay, sariling kwarto, sariling banyo. Hindi komportable para sa amin ang mag-share ng space. Pero sa spa, lahat ay komportableng nagpapahinga sa iisang lugar. Mula sa lola hanggang sa bata, mayaman man o mahirap, lahat ay nakasuot ng parehong uniform at pantay-pantay na nag-spend ng oras. Sa spa, sa unang pagkakataon sa buhay ko, naging ako lang. Hindi student council president, hindi anak ng politiko, hindi top student. Isang 17 taong gulang na babae na nakasuot ng spa uniform, walang nakakakilala sa akin at walang pakialam. At kakaiba, naging komportable ako. Sinabi ni Hans mula sa likod, "Hoy, Sofia, ang laki ng pinagbago ng itsura mo ngayon. Kanina, mukha kang tensyonado. Ngayon, sobrang relax mo na." Ngumiti ako. "Talaga? Ganoon ba?" Tumango si Hans. "Oo, lagi mong gustong maging perpekto. Pero ngayon, parang nag-enjoy ka lang." Tama si Hans. Lagi kong sinisikap na maging perpekto. Pinakamataas na grado, perpektong plano, walang kapintasang kilos. Iyon ang pagkakakilanlan ko. Pero ngayon, sa Pilipinas, natutunan ko, may mas mahalaga pa sa perpektong plano, ang pag-enjoy sa bawat sandali. Dumating na ang bus sa hotel. Kinuha namin ang aming mga gamit at bumaba. Sa lobby, nagsalita ang aming tour guide. "Mga bata, kamusta ang araw nyo? Pagod ba kayo? Bukas, pupunta tayo sa Intramuros at Mall of Asia. Matulog kayo ng maaga at magkita-kita tayo sa lobby ng 8 a.m. Pumasok ako sa aking kwarto at inayos ang mga gamit. Inilabas ko ang mga pinamili ko. 2 kahon ng ensaymada, 5 pakete ng dried mangoes, 3 bote ng C2, 3 keychain. Ang maliliit na bagay na ito ay may malaking kahulugan para sa akin. Isang patunay ng araw na gumuho ang aking mga stereotype. Naligo ako at humiga sa kama. Pagod ang katawan ko, pero malinaw ang isip ko. Tumingin ako sa kisame at nag-isip, ano kaya ang matututunan ko bukas? Anong mga sorpresa ang naghihintay? Kinuha ko ang aking cellphone at nag-message sa mga magulang ko sa Switzerland. "Ma, Pa, nakakita ako ng mga kamanghamanghang bagay dito sa Pilipinas. Ang stopover ay kasing laki ng mall at ang spa ay kasing komportable ng hotel. Lahat ng plano ko ay nasira. Pero masaya ako. Mukhang marami pang masasayang mangyayari bukas. Mahal ko kayo." Pagkatapos mag-message, ipinikit ko ang aking mga mata. Ang buong araw ay parang pelikula. Ang Clark Airport, ang food court sa NLEX stopover, ang sisig at ensaymada, ang hot and cold plunge sa spa, ang init sa charcoal kiln, ang lamig sa ice room, ang matamis na sagot gulaman at malinamnam na itlog. Kami na nakasuot ng sheep head towel, ang paghiga sa sleeping area gamit ang unan na gawa sa kahoy. Bawat sandali ay mahalaga. Bago ako pumunta sa Pilipinas, naniniwala akong ang Switzerland ang pinakamagaling sa mundo. Ang aming sistema, ang aming infrastruktura, ang aming kultura, ang pinakamaunlad. Pero pagdating ko dito, nalaman ko, malawak ang mundo at marami pang dapat matutunan. Bawat bansa ay may sariling kalakasan at paraan para pasayahin ang mga tao. Ang Switzerland ay nagpapahalaga sa katumpakan at kahusayan.
Lahat ay naaayon sa plano. Iyon ang aming kalakasan. Pero iba ang Pilipinas. Pinapahalagahan nila ang kasaganaan at pagkakaiba-iba. Sa iisang lugar, naglalagay sila ng daan-daang pagpipilian at hinahayaan ang mga taong pumili. Hindi mo masasabi kung alin ang mas maganda. Magkaiba lang sila. Sa biyaheng ito, natutunan kong tanggapin ang pagkakaiba. Nalaman kong hindi lang ang paraan ko ang tama. Minsan, okay lang na bitawan ang plano at sumabay sa agos. Inaabangan ko ang umaga. Ano kaya ang matututunan ko sa Intramuros? Anong karanasan ang naghihintay sa Mall of Asia? Hindi na ako gagawa ng perpektong plano. Sa halip, haharapin ko ang Pilipinas nang may bukas na isipan. Nagsimula nang pumikit ang aking mga mata. Ang huli kong naisip, ano ang pinakamalaking aral na natutunan ko ngayon? Ito siguro, ang pinakamagandang sandali sa mundo ay maaaring mangyari sa mga panahong walang plano. At ang tunay na kaligayahan ay hindi nasa pagiging perpekto. Magandang gabi, Pilipinas. Magkita tayo bukas. Si Sofia, ang perfectionist na student council president mula sa isang prestihiyosong high school sa Switzerland, ay nakaranas ng pinakamatinding culture shock sa isang expressway stopover at wellness spa sa Pilipinas. Ang stopover, na may 150 pagpipilian sa menu, ang 20 oras na spa, ang paglipat-lipat sa mainit at malamig na pool, ang pagsusuot ng sheephead towel, at pagkain ng sagot gulaman at itlog. Nang gabing iyon, nalaman niya, mas mahalaga ang pag-enjoy sa bawat sandali kaysa sa perpektong plano at mas mahalaga ang kaligayahan ng lahat kaysa sa pansariling kahusayan. Ang pampublikong infrastruktura ng Pilipinas ay hindi lang isang pasilidad, kundi isang sisidlan ng buhay ng mga tao. Ang paglalakbay ni Sofia ay nagsisimula pa lang. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, paki-subscribe at like naman po.